Magandang araw po sa lahat at lubos po kaming nagpapasalamat sa House of Representatives na kami po ay binigyan ng pagkakataon na tugunan ang aming hinaing upang mabigyan ng katarungan ang sa aking mga anak. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Rosenda Limeta, taga Barangay Kalayo, Nasugbu, Batangas. Ina ni Chay Ibanghilista at biyanan ni Ariel Ibanghilista. Silang mag-asawa ay biktima ng raid noong ika-7 ng Marso 2021 na mas kilala bilang Sunday Okoplan Asbal. Ang anak kong si Chay ay miyembro ng Ugnayan ng Mamamayan laban sa pangwasak ng kalupaan at kalikasan ng Hacienda Looc o Umalpaska. Habang ang asawa niya ay mangingisda sa Kalayo, Nasugbu, Batangas. Sila ay mga kilalang organisador na inalay ang kanilang buong panahon para pagsilbihan ang masang api lalo sa Hacienda Looc. Ang mga mamayan po ng Hacienda Looc ay mayabong na ang kasaysayan ng pakikibaka upang itaguyod ang kanilang mga karapatan sa lupa laban sa mga serye ng mga land grabber na nagdulot ng malalang dilubyo sa komunidad. Malaki po ang naging papel ni Chay at Ariel para tulungan ang buong komunidad sa pagharap ng dilubyo na ito. Si Chay at si Ariel ay mga organisador ng Umalpaska upang ipaglaban ang karapatan ng mga mangingisda sa kanilang kahanapbuhay at mga magsasaka sa lupa. Nanguna sila sa iba't ibang pagkilos tulad ng mga barikada, protest rally at dialogue sa mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng mga hirap at banta sa kanilang seguridad, patuloy nilang isinulong ang kanilang layunin. Noong Marso 7, 2021, mahigit kumulang sa 5:00 ng umaga, pumasok ang hindi bababa sa 5 pulis at militar sa bahay nila kung saan kasama nila ang 9 na tanggulang na anak nila. Nagising ang pamilya, pinadapa si Ariel at nilagyan ng posas. Pagkatapos ng mga pulis at militar, si Ariel papunta sa kabilang bahay na nakita ng aking anak at kapatid ni Chay. Naiulat din ng mga kapitbahay na marami ang nakabantay na PNP at AFP sa compound ni na Chay at Ariel at hindi pilit na hindi pinapalabas ang mga residente sa kanilang mga bahay. Lumabas si Chay, humihingi ng saklolo habang sumisigaw ng tulong mga may sundalo. Pagkatapos nito ay si Chay papunta sa bahay kung nasaan si Ariel. Pagdating ni Chay sa bahay, nakarinig ng halos 10 ang mga kapitbahay. Nakita ng aking apo, kanilang 10 taong gulang na anak na pinatayo sa pader ang kanyang magulang at kinuhanan ng picture sa kabilang bahay. 6:00 ng umaga, noong dumating ang search warrant, kasama ang pagdating ng soko at iba pang pulis. Sobrang sakit at bigat para sa aking pamilya na mula pa lamang sa Hacienda Looc, bat-bat na kami ng mga harassment. Ang anak kong si Eliza Limeta ay inaresto noong 2014 at sinampahan ng gawang-gawang kaso ng anti-to. Hanggang ngayon hinahabulan pa rin siya ng gawang-gawang kaso ng terrorist financing at itong ang kay Chay po ang pinakamabigat na siya kasama ang kanyang asawa na si Ariel. Kaya kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pag-aking mga anak na ipinagkait ng Department of Justice. Sa kabila ng kami po ay may supporting documents na sa investigasyon na ginawa ng NBI at CHR na nilabag ang karapatang mabuhay sila.
Kaya sa araw na ito, pwede po bang ipakita ko sa inyo ang picture ng mga anak ko, Mr. Chair? Kaya sa araw na ito at sa bawat araw na darating, hindi kami titigil sa panawagan ng hustisya para sa aking mga anak na si Chay at Ariel. At para sa lahat ng biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyong Rodrigo Duterte. Hanggat may nananawagan, hanggat may lumalaban, hindi kailan magtatagumpay ang panunupil at pagpitil ng buhay. Maraming salamat po at sana po makamit po namin ang tamang hustisya para po sa mga anak namin at para na rin po sa mga iba pang biktima ng extrajudicial killing. Maraming pong salamat. Please continue. Yes, Mr. Chair, since nagbigay po ng copy yata ng pahayag yung mga dalawang pamilya po na narito, si Rosenda Lemita at si Lizelle Asuncion, ang asawa po ni Manny Asuncion at ang nanay ni Chay Asuncion, Lemita. Sila po yung mga biktima ng Bloody Sunday. Mr. Chair, siguro dahil meron namang copy yung mga colleagues natin, baka pwedeng direct questions na lang. I will direct my questions to the family, kay Nanay Enda. Tapos siguro magtanong na rin ako ng ilan sa ating mga resource speakers, Mr. Chair. Nanay Enda, okay lang po ba? Magandang gabi na po sa inyo, Nanay Enda. Maaari po ba ninyong sabihin ang inyong buong pangalan tapos tirahan dito po sa Quadcom? Magandang araw po sa lahat. At lubos po kaming nagpapasalamat sa House of Representatives na kami po ay binigyan ng pagkakataon na tugunan ang aming hinaing upang mabigyan ng katarungan ang pagka-aking mga anak. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Rosenda Limeta, taga-Barangay Kalayo, Nasugbu, Batangas. Ina ni Chay Ibanghilista at biyanan ni Ariel Ibanghilista. Silang mag-asawa ay biktima ng raid noong 7 ng Marso 2021 na mas kilala bilang Sunday, Kokoplan Asbal. Ang anak kong si Chay ay miyembro ng ugnayan ng mamamayan laban sa pangwasak ng kalupaan at kalikasan ng Hacienda Looc o Umalpasaka. Habang ang asawa niya ay mangingisda sa Kalayo, Nasugbu, Batangas. Sila ay mga kilalang organisador na inalay ang kanilang buong panahon para pagsilbihan ang masang api lalo sa Hacienda Looc. Ang mga mamayan po ng Hacienda Looc ay mayabong na ang kasaysayan ng pakikibaka upang itaguyod ang kanilang mga karapatan sa lupa laban sa mga serye ng mga land grabber na nagdulot ng malalang dilubyo sa komunidad. Malaki po ang naging papel ni Chay at Ariel para tulungan ang buong komunidad sa pagharap ng dilubyo na ito. Si Chay at si Ariel ay mga organisador ng Umalpasaka upang ipaglaban ang karapatan ng mga mangingisda sa kanilang kahanapbuhay at mga magsasaka sa lupa. Nanguna sila sa iba't ibang pagkilos tulad ng mga barikada, protest rally, at dialogue sa mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng mga hirap at banta sa kanilang seguridad, patuloy nilang isinulong ang kanilang layunin. Noong Marso 7, 2021, mahigit kumulang sa 5:00 ng umaga, pumasok ang hindi bababa sa 5 pulis at militar sa bahay nila kung saan kasama nila ang 9 na tanggulang na anak nila. Nagising ang pamilya, pinadapa si Ariel at nilagyan ng posas. Pagkatapos ng mga pulis at militar,
si Ariel papunta sa kabilang bahay na nakita ng aking anak at kapatid ni Chay. Naiulat din ng mga kapitbahay na marami ang nakabantay na PNP at AFP sa compound ni na Chay at Ariel at hindi pilit na hindi pinapalabas ang mga residente sa kanilang mga bahay. Lumabas si Chay, humihingi ng saklolo habang sumisigaw ng tulong mga may sundalo. Pagkatapos nito ay si Chay papunta sa bahay kung nasaan si Ariel. Pagdating ni Chay sa bahay, nakarinig ng halos 10 ang mga kapitbahay. Nakita ng aking apo, kanilang 10 taong gulang na anak, na pinatayo sa pader ang kanyang magulang at kinuhanan ng picture sa kabilang bahay. Alas 6 ng umaga, noong dumating ang search warrant, kasama ang pagdating ng Soko at iba pang pulis. Sobrang sakit at bigat para sa aking pamilya na mula pa lamang sa Siyandolook, batbat na kami ng mga harassment. Ang anak ko, si Eliza Dimeta, ay inaresto noong 2014 at sinampahan ng gawang-gawang kaso ng antay-ko. Hanggang ngayon hinahabulan pa rin siya ng gawang-gawang kaso ng terrorist financing at itong angkay Chay po ang pinakamabigat na siya kasama ang kanyang asawa na si Ariel. Kaya kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pag-aking mga anak na ipinagkait ng Department of Justice. Sa kabila ng kami po ay may supporting documents na sa investigasyon na ginawa ng NBI at CHR na nilabag ang karapatang mabuhay sila. Kaya sa araw na ito, pwede po bang ipakita ko sa inyo ang picture ng mga anak ko, Mr. Chair? Kaya sa araw na ito at sa bawat araw na darating, hindi kami titigil sa panawagan ng hustisya para sa aking mga anak na si Chay at Ariel. At para sa lahat ng biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyong Rodrigo Duterte. Hanggat may nananawagan, hanggat may lumalaban, hindi kailan magtatagumpay ang panunupil at pagkitil ng buhay. Maraming salamat po at sana po makamit po namin ang tamang hustisya para po sa mga anak namin at para na rin po sa mga iba pang biktima ng extrajudicial killings. Maraming pong salamat. Kasi tumulog po kayo dito sa Quadcom, di ba? Ibig sabihin, ano po yung nangyari? Kung nagkaroon ng kaso, saan nyo ito dinulog, saan-saan kayo nagpunta para dito sa paghahanap ng hustisya sa inyong anak? File po kami ng kaso sa Department of Justice at sa DOJ po at naka-enclose po doon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation, DID, at ang investigasyon po din ng Commission on Human Rights. Ano pong nangyari dun sa kaso na dinulog ninyo? Kasamampalad po, na-dismiss po yung kaso namin. So, bakit po kayo ngayon nandito sa Quadcom? Kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga anak na ipinagkait po ng Department of Justice. Thank you, Nanay Enda. Nanay Enda, siguro yung next question ko dun siguro sa legal counsel, no, ng mga biktima ng EJK, whether drug-related or activist-related. Familiar po dito si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, baka pwedeng, ano yung masasabi ninyo dito sa mga modus operandi? Gusto ko kasing malaman ano yung connection ng
parang war on drugs ito, pero war on dissent din, 'di ba? Ganyan yung itsura, Mr. Chair. So, what can you say about the modus operandi of this EJ case committed by state forces? And I believe yun din yung problema ng kay Mr. Britannico, ano? Na state forces and parang may impunity na nangyari habang sila ay nasa posisyon, Mr. Chair. So, I would like to ask the opinion of Attorney Cristina Conti. Yes, thank you, Mr. Chair. As I shared in one of the previous sessions of the Quadcom, there are generally 3 steps in this campaign. First, vilification. You identify an enemy. In the case of drugs, they would say that after that, the operation would be conducted by possibly police officers or agents of state agents. The circumstances are similar actually in both drug-related killings and in activist killings. Nanlaban is a common narrative where planting of evidence or of drugs is common. Second, the killings would be conducted under the cloak of night, under the cloak of darkness, and they would ensure that there are no witnesses to the killings. However, openly, it would be as brazen as possible, meaning there would be others surrounding the location, but separated from the incident, or ilalayo po ng konti yung posibleng maging witness, pero malapit pa rin para ikakatakot ng lahat. At pangatlo, the third step would be absolution, either poor or no investigation at all into the killings. And in both cases of the Britannico murder and in the case of the Bloody Sunday murders, that's obvious. The cases are stalled. And in the case of Britannico, even if there are charges already pending, hindi nga po nila mahuli yung may kasalanan. Lalo na po dito, yung police, active duty pa rin. Thank you, Attorney. Attorney, para kasing series of operations conducted, tas mass application, issuance of search warrants. Itong Bloody Sunday, prior to the operations, 42 out of 63 search warrant applications in Manila RTC were granted. Ito po yung kanina na introduction ko ng speech, kaugnay dito sa Bloody Sunday. Tapos, meanwhile, 4 out of 9 search warrant applications were also granted in our Antipolo RTC. How is this possible? What is the process involved para kasing mass manufacturing of search warrants, no? Seemingly, merong search warrant factory, Mr. Chair. So, yun po yung tanong ko. Siguro, baka pwede rin tayong magtanong kay sa legal counsel ng NUPL, si Attorney Julian Oliva. Yes, Madam Chair. Actually, merong circular yung Supreme Court allowing the executive judges ng Quezon City and Manila to approve or issue search warrants applicable in the whole country, no? Ibig sabihin, kahit sa Mindanao i-apply, we execute yung search warrant, pwede niyang i-apply yan sa executive judges ng Quezon City, RTC, at o kaya ng Manila RTC. Ito nga yung ginamit. Nung nauso kasi, ang paborito nilang applyan ng search warrant dati ay yung executive judge ng Quezon City. Nung marami ng mga search warrant na in-issue nung executive judge ng Quezon City, bali at saka nabaliktad dyan o in-invalidate yan ng mga korte, ang ginawa nilang sampahan ng search warrant ay yung executive judge ng Manila. Kaya doon sinampa yung napakaraming search warrant, application for search warrant. Sinabi nga, mahigit napakaraming sinampa sa executive judge ng Manila. Ang ginawa ng executive judge ng Manila, dinistribute to sa mga vice executive judge. Ang nangyari,
sa napakaraming application for search warrant na sinampa, halos ilan lang yung mga witnesses, no? Pare-pareho yung sinasabi. Kaya may mga search warrant na dinismiss at saka may mga search warrant na inapprove, no? At na-issue. Parang ganun yung ginagawa ng para maging legalize yung gagawin nilang operation. Nag-a-apply muna sa search warrant, kumukuha ng mga bayarang witnesses o mga nagbibigay ng mga perjured testimony para mag-apply ng search warrant. Bali, ganun yung nangyari doon sa mga operations ng police. Thank you, Lalo na Chair. sa Bloody Sunday. Mr. Thank Chair, you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may add. If I Yes, may add, Attorney Chrissy would like to. Yes, Your Honor, as regards this policy, just in addition, Mr. Chair, I'd like to share that the issuance of a search warrant goes through the judge. Una po munang kukumbinsihin ng mga pulis yung judge na mag-issue ng search warrant at yung judge ay dapat aralin yung ebidensya na ipapakita sa kanya bago siya papayag o makukumbensing mag-issue ng search warrant. Ito pong 2 stages na ito, nagkakaroon po ng anomalya as shared. We've had several cases where the warrants issued were eventually questioned and overturned. Meaning, yung sa sinasabi po ni Attorney Oliva na itong search warrant ang nagiging dahilan para pumasok nung bahay. If invalidated, the issuance of the search warrant, magiging fruit of the poisonous tree ang succeeding operation. Meaning, wala silang dahilan para pumasok at yung pagpatay ay clearly out of line, the implementation. Ang unang stage po niyan ay yung pagpapaniwala na merong ebidensya. At dyan laging sabit po ang pulis dahil nag-iimbento po sila ng mga kwento. Pangalawa, ang posible pong sumabit ay yung judge na hindi po nagtatanong ng tinatawag na searching or probing questions resulting in answers. Kaya dito naman po yung issue at concern namin kay Judge Villavert ng Quezon City. Thank Mr. you. Chair. I remember, nakita ko po, Mr. Chair, before sa isang picture na nag-meeting si Debode Sinas at saka si Cecilia Villabert, Quezon City Executive Judge, just before this happened, nung itong mga sunod-sunod na pagpatay din, Mr. Chair. I don't know kung ano yung kanilang pinag-usapan, but then I've seen a picture of them together talking. Anyway, all of this transpired under the term of then PNP Chief Debode Sinas at yung former head of PNP CIDG Regional Field Unit in Region 4A, si Lito Patay. Familiar names, familiar faces, Mr. Chair. Kasi kung ano yung sa EJK, yun din yung sa war on drugs, ito rin yung sa war on dissent. So, what was their role in the mass application and approval of the search warrants that were used for conducting these bloody operations? So, tingin ko kailangan talaga natin, Mr. Chair, at the proper time ipatawag ang mga involved dito. And even siguro yung kakayanin natin na usapin dito sa issue ng mga search warrants by executive judges. Ano, Mr. Chair? Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyo. Merry Christmas. At ewan ko, sakto, ito yung naisipan ko po na i-upload na vlog. Medyo malungkot po kasi alam nyo, syempre, etong si Nanay Enda ay nawalan ng mahal sa buhay. 'Di ba? So, ngayon ko naiisip yung kanilang mga pinagdaanan na ilang Pasko ang kanilang mga naranasan, nawala yung kanilang mga mahal sa buhay. 'Di ba, buti sana kung nawala ito dahil sa sakit o dahil sa, kumbaga, yung mga ano ba, mga nakakapagpahina sa katawan na dahilan. Pero yung nangyari sa kanila na sila po ay nagurgur ng dahil po sa hindi malaman na dahilan at wala pa rin po silang nakukuhang kahit isa man lang na hustisya, paano kaya nila nakakayanan magpasko? 'Di ba? Magpasko, bagong taon, 'di ba? Mother's Day, lalo na yun, Mother's Day, syempre medyo parang mahirap po sa
kanya yun dahil siyempre nanay siya, 'di ba po? So, naisip ko lang na napakasakit pala talaga ng, pinagdadaanan nila. Ito yung kumbaga, ginamit yung utos ni Digong para makagawa ng baka paghihigante o baka kung ano man na ano, na kagustuhang gawin ng mga tumrabaho dito kay, Ariel at kay Chay, 'di ba? Parang mapapaisip ka, yung talagang utos ni Digong, na gurgur, yun po ang nagpalala sa krimen dito sa ating bansa. At ginamit po ng mga mapagsamantala. At yan nga po, biktima itong si Ariel at si Chay. At nakita pa ito ng kanilang nag-iisang anak. Imagine niyo po yung ganong sitwasyon. 'Di ba? Ako'y kumbaga nung nakita ko 'to, sabi ko i-vlog ko dahil para mapanood ng ating mga kababayan lalo na po ng mga DDFs na ito ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan ay nawawalan na ng kumpiyansa, tiwala at nadidismaya po kay Digong dahil po sa ginawa niya na ito sa pamilya nitong si Nanay Enda. Dahil nga po sa kanyang napakadelikadong utos, marami po ang gumawa ng hindi maganda sa ibang tao gamit ang kanyang utos. 'Di ba? Ngayon, naintindihan na natin kung bakit may mga tao na ayaw na kay Digong, ayaw na sa kanyang anak, ayaw na sa kanyang mga alipores dahil po perwisyo ang dinala sa ating bansa at hindi po nakatulong ang sinasabi na laban kontra pulburon ni Digong. 'Di ba? Kawawa, nakakaawa po talaga. So, yun lamang po at sana ay makamit ni Nanay Enda ang hustisya para sa kanyang mga anak. Yun lang po ang ating hiling ngayong Pasko. Salamat po. Merry Christmas. Happy New Year.